Ito ko lang mag-check ng aking All City Space Force for 2023 current setup ko. Start muna tayo with the frame. All City Space Force size 55. So medyo malaki-laki yan, large. Neptune Blue frame set na nakuha ko second hand from tropa. Umpisa tayo sa cockpit. Cockpit is Ritchie Beacon size 42. Then the stem is Truvative na kulay pula. Kasi wala lang, maganda ang kulay pula. Dahil makita nyo naman yung color na gusto ko, red and blue. Then 80 cm stem, pero sa fit kailangan gawin ko daw siyang 100, then 40 narrower kasi may scoliosis din ako, so maraming pang kailangan ayusin. Nag-iipon pa ako ng pampalit. So yun ang cockpit. Then yung hub ko rin, hub, ang tawag dito? Basta, nakalimutan ko yung tawag dyan. Nasa bawal bigla. Rollchi na kulay black. Okay naman siya, no problem so far, less maintenance. Pati fork is yung All City na Space Horse fork din. Disc, of course. 612 tubing ng All City. Yung frame. Sobrang dami ng gas-gas. Nalagyan ko rin ng stickers na ganito. Kasi wala lang. Trip ko lang. Saddle naman, saddle setup. San Marco Aspide as prescribed by sa fitter ko. Kasi dati na carbon fabric scoop ako na 145 yata siya. Super wide dapat ako, tsaka short nose. Narrow pala, super narrow dapat ako, and then short nose na 139 lang to. Kasi yung sit bone ko parang 122 lang yata. Sobrang nipis pala. Yung pala, height ko 5'11", so 55 yung frame. Medyo maano lang sa reach. Gusto ko pa nga siyang babaan, pero hindi pa. Anyway, seat post, generic na uno na silver. Kasi hindi pa ako makapag-ipon para sa Ritchie na silver seat post o service course. Yun din actually yung gusto kong palit. Service course na lang sana lahat ng setup ko, pati yung saddle. Pero wala, mahirap ang buhay. Ipon-ipon muna. Sa drivetrain, GRX 4630. Medyo madumi pa, hindi ko pa nalilinisan. GRX 4630 sa harap. And then GRX 400 na rear derailleur. Front derailleur. Sa rear ko, Alivio 9-speed. Sobrang solid ng setup na to. Shifters na gamit ko pa nga pala is Sora. So itong setup na to, 1136 yung likod. 4630. So meron akong sub 1 kapag umaakyat ko, kapag nag-long day, multi-day, naglo-long ride ako. Sobrang gusto ko siya. Sakto siya. Actually, mas gusto ko pa sana mas magaan kapag mag-multi-day talaga. Pero pwede na. Pwede na tong ganitong setup. Sobrang sulit na siya. Hindi naman ako nagmamadali lagi or mabilis. Wheel set is yung RS something. Kasi Shimano 105 level na wheel set. Setup tubeless with Maxxis Rambler 40C. Tapos ang ano ko lagi dyan, ang pressure ko dyan, tinatry ko lagi na 40 kapag nasa kalsada, 35 kapag magte-trail. Binabawasan ko ng konti. Pwede ko pang boss bababa pa doon kasi tubeless naman. Pero kapag puting bato, ganun, okay na sa akin yung ganyang tire pressure. Pedals is yung mga bato. PDE 5000. Sobrang okay naman siya. Malapad. Maganda naman yung give. Tsaka okay yung bearing. No problem. Pero gusto ko yung drivetrain setup ko kasi hindi siya sobrang mahal. Pero nakukuha mo pa rin yung gear range. Siyempre, pangarap mag GRX, pero wala tayong budget pang GRX sa ngayon. Ayun nga, kung makapansin nyo, daming gasgas ng bike. Pero, siyempre, ginagamit. Tsaka masaya talaga ang bakal, lalo na hindi mo na kailangang isipin. Other accessories, pakita ko sa inyo. Built Cycles na Conquer, collaboration handlebar bag. Pwede na, hindi siya waterproof, sakto lang. Nakakapasok pa rin yung tubig, so pag naglo-long ride ako at feeling ko uulan, nagdadala ako ng ang pangalan nito? Nagdadala ako ng ziplock, doon nakalagay lahat ng electronics sa kable. Gawa ko na lang ng ibang video yung dinadala ko pag long ride.
Sa likod naman, Decathlon na bag. Tapos may kasamang nakita ko lang na generic na ilaw. Nakalimutan ko kung saan ko nabili ito, Mr. DIY. Mura lang, parang 100, 150 lang. Extra ilaw. Then yung Rock Bros na parang automatic na ilaw. Gustong gusto ko rin yan kasi hindi ko naisipin, ang tagal pa ng battery life. Paminsan isang buong long ride, kaya niya na. Siguro isang buong maghapon na 12-hour ride. Buhay palagi yan. Meron din ako Rock Bros na ilaw mount dito at saka dalawa. Kasi adik ako sa ilaw. Gusto ko lagi nakikita. Pati likod ng helmet ko. Meron ding ilaw. Decathlon na helmet. Brakes pala. Yung Tektro CD550, MD550 na Tektro. Tektro MD550. Sa totoo, pwede na. Like, nung naramdaman ko yung GRX na hydraulic nung sa friend ko, sobrang gusto ko na rin ang hydraulic pero walang budget. Ah, yun ang pinag-iipunan, makapag-GRX, full GRX sana. Although, ang gusto ko kasi ayoko nang mag-hydraulic dahil parang hindi ko naiisipin. So, ano pa ba yung kulang? Yung pala, bottle cage. Dalawa lagi dala kong tubig. Kahit na short ride or long. Paminsan, isa lang pero kailangan lagi akong ma-hydrate. Kasi na-realize ko na kaya yata ako pinupulikat madalas dahil kulang ako sa tubig. Then, lagi din ako may dalang Gio na pump. Yung Gio na pump na yan, sa labas ko nilagay, tsaka wallet strap. Naglagay din ako sa Val na chain guard pero kaya ko lang siya talaga nilagay kasi kulay pula. So, ayun, I think wala naman na akong ibang ano. Kung may tanong kayo, pwede ko naman i-review isa-isa yan. Katulad dito, itong Richie Beacon. Okay sa akin yung Beacon. Problema ko lang sa Beacon, sobrang wide ng flare so baka hindi nyo matripan masyado. Hindi kayo sanay. Ako gusto ko sana siya. Pero susunod na lang ako sa fitter ko. Kaya nga nagbayad ng fitter, di ba? Kasi hindi ka nagbayad ng bike fit. Tapos hindi mo susundin. Bakit pa? So kumuha ko ng bike fit na solid. Para, ayan, para talagang wala na akong sakit sa kasukasuan. Nabawasan, lalo na kumuha ako ng saddle. Pati tamang saddle height. Sobrang naging solid na. So ayun, solid naman ng bike na to. Huwag niyo yung tanong sa akin magkano nagagastos ko. Pero ang philosophy ko kasi sa pag-build ng bike, kuha ka kagad ng frame na maganda. Yung components, mabibuild mo naman yan. Mas gusto ko na nagagamit mo na siya kaysa bibili ka ng high-end na mga components tapos hindi mo magamit, nakatenga lang yung frame. Eh, ang mga components disposable yan. Magpapalit ka lagi ng chains sa harap, ng cassette. Magpapalit ka lagi kasi nagwe-wear out yan. So, hindi ko gustong bumili ng sobrang high-end. Kaya gusto ko lang din siguro GRX 400. Kasi nakita nyo ba kung gaano kumahal ng 12-speed na chain, di ba? Yung GRX na 1x12 na sobrang, ganda sana pero hindi naman ako sponsored na rider. Casual long ride bike commuter lang din. So okay naman. Ang pinaka nasusulitan ako sa bike ko, talaga, bukod sa drivetrain, itong Maxxis Rambler. Isang beses pa lang ako nag-puncture, tapos nagsilika agad. Problema lang sa kanya, hindi siya yung sobrang malambot na katulad ng ibang gulong. Sa totoo, medyo overkill nga yung setup ko. Kasi last year, mas madalas ako mag-trail. Pero syempre, busy ang life. So, saktuhan lang. Mas busy yung life ngayon kaysa dati. Nung hindi pa nung lockdown, sa kapag-ikot ng malayo. Ngayon, hindi gaano. Pero, okay lang. Ang gusto ko sanang mapalitan syempre ng ultra dynamico pero sobrang sulit ng Rambler para sa akin. Although iniisip ko, refuse nga ba? Ano yung mas slick? Sana yung likod ginawa akong slick para mas smooth lang ng konti kasi mas madalas ako naka-safety ride ngayon. Pero pwede naman na to. Kaya pero mag-iisang taon na ang okay pa din niya. Kasi yung iba yan, yung silk shield tsaka kung anong, basta ang daming nakalagay. So isang beses lang talaga ako na puncture na seal ka agad ng sealant. So yun, sobra, tsaka malaking, ano yung tawag dito? Malaking stapler. Anyway, nag-built nito sa Built Cycles. Galing kasi ni Don. The best talaga siya lagi. Well-maintained. Okay naman yung bike. So, in the future, yun nga, ang pinaka gusto kong magkaroon is GRX 400. Yung full drivetrain na. Parang hydraulic, matikman lang natin. And gusto ko rin magka-bike computer. Pero syempre yung mga ganun, ipon-ipon lang.
Mas importante para sa akin yung buo na yung bisikleta na nagra-ride. Tsaka safe, kaya nga may action camera rin ako. Saka yung Sora na shifter ko, sobrang laspag na to kasi dati pa yan sa road bike ko. Hindi pa ako naka-gravel touring bike. Pero mas gusto ko to kaysa sa road bike or mountain bike. Kasi nagagawa niya lahat. Yun lang, hindi ka okay, hindi ka specialist sa isa, pero magagawa niya ang lahat. Like, okay, kaya mo sumabay sa mga naka-road, pero hindi ka kasing bilis nila. Kaya mo mag-trail, pero hindi kasing tindi ng mountain bike. Magagawa niya lahat, pero yun nga, pero hindi ka master ng isa. So, ayos na rin. Kung may tanong pa kayo, sabihin nyo lang sa akin. Or lagay nyo lang sa comments, subukan ko sagutin. Wala lang, gusto ko lang share yung bike ko kasi syempre, katulad ng mga nakaibang bike, happy ako sa bike ko. Sana kayo din happy sa bike niyo. Enjoy lang lagi.